Magandang araw mga idol, ang video nga pala natin ngayon ay hindi muna sa pagdadagat at pangingisda. Dahil ang mapapanood nyo ay isang gala serye muna. Mula sa bayan ng Infanta Quezon ay nagbiyahe kami ng mahigit isang oras para marating ang bayan ng Real. At dito ay madadaanan mo ang napakagandang ilog at napakalino ng tubig. Dagdag pa dyan ang napakagandang bundok na kay sarap pagmasdan. Medyo hindi maganda ang panahon ng ating pagbiyahe dahil napakatindi ng ulan kahit malapit na ang summer. Umpisa pa lang ng pag-ahon namin sa Real ay napakatindi na ng ulan at pag ang aming sasalubungin. May mga umaagos din ditong malilinaw na tubig na galing lamang sa bundok. Kaya talagang mapapatigil ka para buksan ang iyong camera. Shoutout nga pala sa aking kaibigan na si Boss Ryan Saturno na minsan na rin nakarating sa napakagandang lugar na ito. Nakakamangha at nakaka-relax talagang pagmasdan ito. Yun nga lang, malayo-layo pa ang ating biyahe. Alas 4 na ng hapon at patuloy pa rin ang pagbuhos ng malakas na ulan. Kaya nagpatuloy na kami para marating ang aming pupuntahan. Ilang minuto pa bago namin marating ang Barangay Yabak. Pero nag-enjoy kami sa biyaheng ito dahil napakaganda ng aming mga nakita. Pagdating namin sa Liabak ay salamat naman at wala ng ulan, pero ang ulap ay napakatindi pa rin. Mula naman sa National Road magbabiyahe kami ng 5 kilometro o 20 minutong takbo para marating ang aming destinasyon. Sementado na rin ang kalsadang ito, yun nga lang may mga bahagyang putol-putol dahil sa mga nasira ng ulan at pagbagyo. May dalawang sapa rin kayong tatawiran pero safe naman. Depende na lang siguro kung malakas ang agos nito. May mga bahagi na rin na maraming lumot kaya iba yung pag-iingat pa rin ang kailangan lalo na sa mga kasama natin na nagmumotor lang. Pagdating namin sa bandang unahan ay ginagawa ang kalsada. Kaya talagang lulusong ka kahit putikan pa. Saktong-sakto pala ito sa iyong pagbalik dahil pagdaan mo sa ilog ay maaari ka na maglinis kung putikin ang iyong sakyan. Sa taas nga ng lugar na ito ay grabe, napakatindi ng ulap at siguradong napakalamig ang manirahan sa lugar na ito. Marami ring bahay ang iyong madadaanan kaya hindi na gaano nakakatakot. Maliban na lang siguro kung dito ka aabutan ng pagkaplat ng mga gulong mo. At dahil nga sa liblib na ang lugar na ito ay tsamba na lang kung magkakaroon ng vulcanizing dito. Kaya ang dabis talaga ay maglagay ka ng tersilan para sigurado. Malimit kasi sa mga gantong lubak-lubak ang pagkaplat ng mga gulong. Dahil dito mo madadaanan ng matutulis na bagay kagaya na lamang ng mga pako. Kapiraso na lang naman ang lubak-lubak na ito dahil ginagawa na siya at panigurado pagdating ng mismong tag-init ay ayos ng kalsadang ito. Pagdating nga sa may karato lang ito ng Campaul ay simentado na naman ang daan kaya medyo maganda na ang ating magiging takbo. Dahil nga first time natin pumuntahan ang lugar na ito ay nakakaramdam na kami ng pagkainip sa aming biyahe. Kaya naman palinga-linga kami para maghanap ng pwede namin pagtanungan kung gaano pa nga ba kalayo ang aming pupuntahan. Subalit sa ilang minuto nga namin pagbabiyahe ni isa wala pa man lang kami nakasalubong o nakasabay man lang. At pagdating nga namin sa bandang unahan ay minasalubong kami na naglalakad na isang lalaki. Subalit hindi ako dito nagtanong dahil natanong ko sa bandang unahan na may tricycle pala kaming sinusundan. At isa pa ay naisip ko rin na baka isa lamang ang aming pupuntahan. Kaya naman nagmabilis ako ng konti para ito ay aking madikitan. At nang makakuha nga ako ng tiyempo ay agad ako nagtanong dito. Boss, mga ilang minuto pa puntang Campaul? Malapit na. Malapit na. I-give up na sana kami. Salamat. Shoutout nga pala kay kuya na ating napagtanungan dahil medyo pinaligaya ang ating damdamin. Dahil nga sa ang sabi niya ay malapit na tayo sa campsite na ating pupuntahan. At pagdating nga namin sa parting ito ay panibago kaming karatula na nakita at may nakasulat na 1 kilometro na lang at kami nandoon na. Sa parting nga ito ay medyo palusong na yung kalsada kaya kailangan na nating magbagal syempre para iwas disgrasya. Mula nga rin sa lugar na ito ay rinig na namin ang lagaslas ng tubig, senyales na malapit na kami sa camping area. At pagliko nga namin sa bahaging ito ay natanong na namin ang mga nakaparadang sasakyan na ibig sabihin nandito na kami. Kaya salamat ng marami at narating namin ang lugar na ito ng ligtas at walang anumang aberya. Kaya hanggang sa susunod na video, sana abangan nyo nang makita nyo kung ano nga bang meron sa camping site na ito. O paano, hanggang sa muli, maraming salamat!